Ayun. So, hello po, Top Gun PH. So, itong video po na 'to ay gagawin natin para sa mga nanood ng video natin na, ah, below 20K na unit or firearms na mga gustong mag-start na magkaroon ng budget firearm. Kaso may tanong po ang karamihan na, paano ba magkaroon ng baril, paano makabili? Eh, sagutin ko lang po kayo na hindi po kayo makakabili na yun lang yung kailangan nyo gawin. Na kailangan nyo bilhin magbayad ng less than 20K or 20K para makabili ng baril. May mga requirements po na kailangan kayong gawin. Dalawa po actually yun. Unang-una, kailangan ka muna kayo magkaroon ng LTAP. Tapos, ang pangalawa ay yung registration ng mismong firearm. So, yun po yung kailangan ninyong asikasuhin. So, kung gusto nyo, yung video na to ay panoorin ninyo. Unang-una, ano ba tong LTAP? Ang LTAP po, ang ibig sabihin nito ay License to Own and Possess Firearm. So, yun po. So, ito po ay isang privilege na binibigay ng ating gobyerno to the PNP and FEO, Civil Security Group po ng PNP, na nag-aasikaso na agency under or division under this firearm exclusive division po. So, ano ba requirements bago ka makakuha ng firearm, ng LTAP? So, number 1, dapat ikaw ay 21 years old na Filipino citizen. Pangalawa, meron kang legitimate income. So, ano bang ibig sabihin nito, legitimate income? Meron kang business, meron kang trabaho na regular. Kasi mamaya, kaya mo pala gusto magka-firearm, mang-hold up ka pala. Joke lang. So, ano pa? Physically and mentally fit. So, may mga sukatan po yan. Mamaya ipapaliwanag ko. Tapos, no criminal record, yun nga. Kailangan malinis tayo dito. So, paano nila malalaman yan? Ito po yung mga sumusunod na, yun yung initial requirements. Dapat pasado ka muna doon sa 4 na yun. And then, kung sa tingin mo, papasa ka doon, dito ka na sa next step. So, next step na requirements ay kukuha ka or magda-download or pagpunta mo dun sa FEO One Stop Shop, kailangan mo ng application form ng LTAP, i-fill up mo. Tapos pag na-fill up mo, bago pala yun, magpa-picture ka muna. Kailangan mo ng 2x2 picture na white background. Siyempre, dapat at least man lang nakakuelyo ka, or kung wala, nagagawa naman ng paraan yun doon. Basta kailangan white background, tapos yung lalagyan nyo ng pangalan. Mas maganda doon ka na rin magpagawa sa may krame doon sa labas. Kasi sa mga iba, hindi nila kaya lagyan ng pangalan yung mismong ID. Ilalagyan po kasi ng name tag. Yung name tag niyo Reyes Juan Mercado M. Okay, lalagyan nyo. So, ano na, picture. Kailangan nyo ng picture. Kasi i-attach yun doon sa application form. Tapos yung application form ng LTAP, kailangan ninyo ipanotarize. So, sa one-stop shop, halos nandun na po yung pera lang yung picture. So, one-stop shop. So, ano pa? Kailangan mo ng PSA to prove na ikaw ay isang Pilipino. Mamaya kasi, ano ka pala, taga-China ka pala. So, yun. 2 valid IDs, government IDs preferably. So, kung may driver's license, SSS, UMID ID, passport, what else? Yun pala yung sa PSA, pwedeng passport din. So, ano pa ba mga pwede? National ID. Tapos, sunod. Pang-ilan na tayo? Pangatlo, pang-apat. Kailangan mo ng proof of billing kung saan talaga ikaw naka-address. So, ano to? Meralco bill,
Maynilad, or internet, or kung ano mang bill na naka-address sa bahay ninyo. Credit card, o bangko pa rin yan, bangko. So, ano pa? Proof of income. So, ano yung mga proof of income. So, kailangan mo ng ITR, kung meron ka. Kung wala kang ITR, yung payslip. Kung wala naman nun, pwedeng Certificate of Employment, Business Registration, DTI, yung mga ganun po. Tapos, okay na yon. So, kung nakompleto mo na yon, so kung ako, yun muna kompletuhin mo. Pag nakompleto mo na yon, punta ka na doon sa one-stop shop. Tapos, meron din doon gun safety seminar. Kailangan mo mag-attend para maturuan ka kung paano ba humawak ng baril at kung paano ba ang safety para at least alam mo. So, may corresponding fee to, ilalagay ko na lang dito. So, susunod na National Police Clearance, nandun to sa pinaka third floor ng one-stop shop. Ito po ay 150 para ma-prove na ikaw ay no criminal record. Tapos susunod, drug test sa first floor to ginagawa. Pipila ka doon, jingle ka doon sa bote, tapos lalagyan ng pangalan. 300 pesos to. Tapos yung neuropsychiatric, eto medyo mahaba to. Mag-e-exam ka na tapos talagang paulit-ulitin yung mga tanong kung gaano ka ba talaga katino yung ating pag-iisip. Ito po ay may fee na 900 pesos. Pagkatapos ng fee na to, kung para ka ma-approve, meron din silang interview para makita talaga kung mamaya naadaya mo lang yung pagsagot mo. So may interview to. Ito po ay kailangan personal appearance. Hindi po to yung kamukha ng mga nung unang panahon na magbabayad ka lang at meron nang mag-aasikaso sa iyo. Yung iba, nagpapa-assist pa. So, additional fee lang yun. Nabayad pa kayo. Kaya nyo pong lakarin mag-isa. Hindi nyo kailangan magpasama sa kahit kanino. Mababait naman po yung mga pulis na bantay dun sa one-stop shop. Tutulungan po nila kayo. I-guide nila kayo. Hindi po sila manghihingi ng anumang additional fee or lagay para tulungan kayo. Dahil trabaho nila yun. So, yun po. So, after nun, para mo malaman kung pumasa ka sa drug test, sa neuro, kailangan po ay gumawa ka ng FEO account mo. Ang website po, i-flash ko po dito, FEO-PNP-CSG.org. Yun po, doon, magta-type ka doon, maggagawa ka ng FEO account mo para doon nila ilalagay, kasi ito yung portal na doon nila ilalagay kung pasado ka sa mga requirements. Tapos kung ito na rin yung mangyayari na yung FEO, yung LTAP mo ay kung valid pa or mag-expire na. Tapos dito rin nakalista yung mga registered firearm mo. Kung ikaw ay type 1, 2 baril. Kung type 2, less than 5. Tapos kung type 3, and so on. So, yun. So, kailangan appearance po to. Kailangan pumunta doon ng personal. Kasi para ma-assess nila kung talaga. Siyempre, kung medyo meron kang criminal record, pumunta ka sa kampo na puro pulis, sigurado, malamang-lamang, pag may criminal record ka, huli ka. Kaya ganun po talaga. So, sana po nakatulong po to sa mga bagong gustong maka-avail ng mga firearms. So, thank you very much for watching po, Top Gun PH.